Kahit anong linis mo dyan, hindi na maaalis ang dumi ng pagkatao mo. Ang mga salitang yun ay tila matatalim na yelo na ibinaon ng walang awa sa dibdib ni Alona. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na marmol ng isang napakalaki at marangyang mansyon sa Maynila. Suot niya ang isang uniforme ng kasambahay na maluwag sa kanyang palaging pagod na katawan. Mahigpit ang hawak ng kanyang nanginginig na mga daliri sa isang basang-basahan, habang sa ilalim ng bulsa ng kanyang apron ay nakatago ang isang lukot na papel na naglalaman ng bill sa ospital ng kanyang amang nag-aagaw buhay sa Bohol. Ramdam niya ang pagbara ng kanyang lalamunan, isang pait na pilit niyang nilulunok upang huwag lamang tumulo ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang yumuko, inabot ang maruming bakas ng mamahaling sapatos na sadyang itinapak ni Cedric Valderon sa karpet na kalilinis lamang niya. Pinunasan niya ito ng tahimik at mariin. Wala siyang karapatang magreklamo o magsalita. Narito siya upang magbayad sa isang kasunduang magdudugtong sa hininga ng kanyang nag-iisang ama. Tiningala niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang dating payak at mapagmahal na estudyanteng nakilala niya 7 taon na ang nakararaan ay pinalitan na ng isang bilyonaryong may yelo sa mga mata. Walang bakas ng awa sa matikas na mukha ni Cedric, habang inihahagis nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapag na gawa sa salamin. Pirmahan mo yan, 121 gabi ng buong pagpapasailalim. Absolute obedience, Alona. Ikaw ang humingi ng tulong, kaya ako ang magtatakda ng presyo. Malamig ang tinig ni Cedric. Bawat pantig ay may halong pagkasuklam. At huwag mong subukang gamitin ang mga luha mo sa akin. Hindi na ako ang tangang naniwala sa mga kasinungalingan mo noon. Nanginginig ang kamay na inabot ni Alona ang ballpen. Sa sandaling idampi niya ang tinta sa papel, alam niyang isinusuko na niya ang huling piraso ng kanyang dignidad. Ngunit nang makita niya ang kamay ni Cedric na nakapatong sa mesa, natigilan siya. Sa kaliwang pulso ng lalaki ay may isang mahaba at malalim na pilat na tila bakas ng isang matinding sugat mula sa nakaraan. Wala ang pilat na yon noong huli silang magkita, noong mga panahong walang-wala ito, at pinili niyang lumayo upang iligtas ang buhay ng kanyang ama mula sa pagbabanta ng pamilya nito. Isang katanungan ang naglaro sa isip niya, kung anong matinding sakit ang sinapit ng lalaki matapos ang kanilang paghihiwalay. Ngunit mabilis niyang ibinaling ang paningin at itinuloy ang pagpirma. Matapos ang malamig na pagtanggap sa kanyang pirma, itinuro ni Cedric ang daan patungo sa madilim na pasilyo ng basement. Iyon ang magiging panibagong mundo niya, malayo sa karangyaan at liwanag ng itaas na palapag. Lulugulugong naglakad si Alona pababa sa makipot at mamasa-masang hagdanan. Pagdating sa isang maliit na silid na may manipis na kutsyon, pabagsak siyang naupo. Halos mamanhid ang buo niyang katawan sa tindi ng pisikal na pagod at emosyonal na kahihiyan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang telepono na basag ang salamin, kasama ang isang kupas na litrato. Pinadaanan ng kanyang magaspang na hinlalaki ang nakangiting mukha ng kanyang ama na suot ang paboritong sombrero nito sa pangingisda. Namumuo ang mainit na likido sa kanyang mga mata, isang patunay ng labis na pangungulila. Ngunit pinigilan niya itong bumagsak. Kakayanin ko to, Tay. Para sa'yo. Kahit anong gawin nila sa akin, mabuhay ka lang. Isang bulong na tila panalangin sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang kanyang pansamantalang katahimikan ay ginambala ng biglaang pag-ilaw at sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepono. Ang pangalan ni Tita Corazon, ang kanyang madrasta, ang lumitaw sa basag na screen. Nang sagutin niya ito, bumungad agad ang matinis at nag-aalab na tinig mula sa kabilang linya. Alona, nasaan na ang padala mo? Tanggalin na raw ng doktor ang oxygen ng tatay mo mamayang madaling araw kung wala tayong ibabayad. Gusto mo ba siyang mamatay, ha? Wala kang kwentang anak. Nakahiga ka na sa pera dyan sa Maynila
Tapos ginugutom mo kami rito. Halos panawan ng ulirat si Alona sa narinig. Hindi pa siya nakakatanggap ng paunang bayad mula sa kontratang pinirmahan niya kanina. Sa labis na pag-aalala para sa amang nasa bingit ng kamatayan, isinantabi niya ang lahat ng takot at dalidaling tumakbo patungo sa pinto ng silid upang makiusap muli sa bilyonaryo. Hinawakan niya ang malamig na busol at pinihit ito ng buong lakas. Ngunit hindi ito gumalaw. Nakakandado ito mula sa labas. Kinulong siya ni Cedric. Kasabay ng pag-unawa sa kanyang malagim na sitwasyon ay ang pagguhit ng matalim na liwanag sa maliit na bintana ng basement na sinundan ng isang malakas at nakakabinging pagyanig ng kalangitan na tila nagbabadya ng isang walang katapusang unos sa kanyang buhay. Hindi naging madali ang paglipas ng gabi para kay Alona. Ang bawat pagguhit ng liwanag mula sa kalangitan ay sinabayan ng matinding panginginig ng kanyang katawan sa malamig na sahig ng basement. Nang sumapit ang umaga, ang pagpihit ng seradura mula sa labas ang naging hudyat ng kanyang pansamantalang kalayaan. Isang matandang katiwala, si Manang Rosa, ang nagbukas nito dala ang malamig na utos mula sa itaas. Maaari siyang kumuha ng paunang bayad mula sa kanyang kontrata, ngunit kapalit nito ay ang tuluyang pagkakaposas ng kanyang kaluluwa sa mansyong ito. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Alona ang telepono sa kusina upang ipadala ang buong halaga sa Bohol na may kasamang tahimik na panalangin na sana ay umabot ito bago pigtasin ng doktor ang hininga ng kanyang ama. Sa isang maliit at maalikabok na kanto sa Bohol, mahigpit na hawak ni Tita Corazon ang isang makapal na sobrang naglalaman ng perang katumbas ng dignidad ng kanyang stepdaughter. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman habang mabilis na iniaabot ang buong halaga sa isang lalaking may mga tattoo sa braso, ang pinagkakautangan ng kanyang bisyong anak na lalaki. Walang kahit isang pisong itinira para sa ospital. Habang naglalakad palayo, walang pag-aalinlangang bumibigkas ng malulupit na salita ang ginang habang kausap ang anak nito. Hayaan mo na ang matandang iyon na mamatay sa ospital. Matagal na siyang pabigat sa atin. At iyang si Alona. Malaki ang nakuha niyang pera sa pagbebenta ng sarili niya sa mayamang lalaki sa Maynila. Kaya obligasyon niyang buhayin tayo hanggang gusto natin. Hihititin natin siya hanggang sa huling patak ng dugo niya. Ang mga salitang ito ay tila laso na dumadaloy sa hangin, nagpapatunay na ang tunay na halimaw sa buhay ni Alona ay hindi ang bilyonaryong nagpaparusa sa kanya, kundi ang mismong mga taong tinatawag niyang pamilya. Samantala, sa loob ng malawak at kumikinang na kusina ng mansyon, isang figurang payat at pagod na pagod ang nakayuko sa gilid ng lababo. Lumipas ang maghapon nang walang laman ang tiyan ni Alona sa rami ng trabahong ipinagawa sa kanya. Sa ilalim ng malamig na ilaw, maingat niyang binubuksan ang mga lalagyan ng tirang pagkain mula sa masaganang hapunan ni Cedric na inutos nitong itapon. Hindi niya alintana kung lamig na lamig ang mga iyon. Kumuha siya ng isang maliit na hiwa ng isda at konting kanin, maingat na inilagay sa kanyang palad. Kasunod nito, hinanap niya ang isang pirasong dahon ng saging na ginamit na palamuti sa plato. Dahan-dahan niyang binalot ang natirang laman ng isda sa dahon, isang nakasanayang gawain sa probinsya upang walang masayang na biyaya. At lihim itong ibinulsa upang may makain kinabukasan. Ang bawat galaw niya ay sumasalamin sa kawalan, na kahit nasa loob siya ng isang palasyo, nananatili siyang pulubi na namamalimos ng tira-tirang awa. Ang kanyang tahimik na pag-iyak habang kumakain ay nahinto nang mapansin niya ang isang matangkad na anino sa hamba ng pinto. Nakatayo roon si Cedric. Suot ang isang itim na silk robe na kapamulsa habang pinapanood siya. Ang mga mata ng lalaki ay madilim. Sinusuri ang buong pagkatao niya na nakayuko at namumulot ng mumo. Kahit kailan talaga,
Hindi mo kayang itago ang pagiging patay gutom mo, Alona. Matalim na wika nito. Ang bawat salita ay sadyang pinili para sugatan siya. Ibinigay ko na sa iyo ang perang hinihingi mo, tapos ngayon magnanakaw ka ng basurang pagkain sa pamamahay ko? Yumuko si Alona. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi niya kayang ipaliwanag na ginutom niya ang sarili para maipadala ang lahat ng pera upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit sa likod ng malupit na maskara ni Cedric, isang mabilis na kislap ng panghihinayang at kirot ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita niya kung gaano kapayat ang mga braso ng babaeng minsang iningatan niya ng higit sa kanyang buhay. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nilalabanan ang pagnanasang lapitan ito at alisin ang dahon ng saging sa mga nanginginig nitong kamay. Sa halip, pinili niyang lunukin ang anumang awa na namumuo sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniiwan si Alona sa malamig na yakap ng pag-iisa. Wala sa kanilang dalawa ang nakapansin sa isang babaeng katiwala na nakatago sa madilim na pasilyo malapit sa hagdan. Maingat nitong pinapanood ang bawat galaw ni Alona at ang naging reaksyon ni Cedric. Matapos mawala ang bilyonaryo sa paningin, pasimpleng inilabas ng katiwala ang kanyang telepono. Lumikha ng isang mensahe upang ibalita ang mga nangyari sa isang taong lihim na nag-aabang at kumokontrol sa mga pangyayari sa labas ng mansyon. Kinaumagahan, inatasan si Alona na linisin ang personal na opisina ni Cedric. Ang amoy ng mamahaling kape at tabako ay pumupuno sa buong silid. Habang maingat niyang pinupunasan ang gilid ng mahogany desk, nahagip ng kanyang paningin ang basurahan sa ilalim nito. Puno ito ng mga punit-punit na papel, ngunit ang nakatawag ng kanyang pansin ay ang mga bahagi ng isang lumang litrato. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ang isang piraso na nagpapakita ng kanyang nakangiting mukha 7 taon na ang nakalipas, katabi ang balikat ng isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt. Sa ilalim ng mga punit na alaala, isang lumang kahon ng pelus na kulay asul ang nakabukas at itinapon. Kinuha ito ni Alona at kasabay ng panginginig ng kanyang mga daliri. Isang maliit na singsing na may mumurahing bato ang gumulong mula sa kahon patungo sa kanyang paanan. Ito ang singsing na pangarap nilang bilhin noon sa isang maliit na sanglaan. Ang bigat ng katotohanan ay tila dumagan sa kanyang dibdib na noong araw na iniwan niya si Cedric dahil sa kawalan ng pera upang iligtas ang kanyang ama. Nakahanda na pala itong ialay ang buong buhay nito sa kanya. Patuloy na gumulong ang makinang nasingsing sa sahig. Naiwan itong sumasalamin sa mga luhang tuluyang bumagsak mula sa mga mata ni Alona. Nag-iiwan ng isang tanong na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gaano kalalim ang sugat na iniwan niya para piliin nitong durugin ang mga pinakamagandang alaala ng kanilang kahapon? Ang mabigat na katahimikan ng mansyon ay biglang binasag ng ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng pinto. Mula sa kinatatayuan ni Alona, sa gilid ng grand staircase, dinig na dinig niya ang matutunog at maindayog na paglakad ng isang pares ng takong sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Nang bumukas ang malaking pinto, pumasok ang isang ginang na balot ng mamahaling seda at amoy ng pabangong sumisimbolo sa kapangyarihan. Si Senyora Beatriz Valderon, ang tiyahin ni Cedric, ang babaeng naging arkitekto ng impyernong kinalalagyan ni Alona 7 taon na ang nakararaan. Natigilan si Beatriz nang mahagip ng kanyang paningin si Alona na nakasuot ng uniforme ng katulong at may hawak na plumero. Saglit na nanlaki ang kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang ngisi na puno ng pang-uuyam. Dahan-dahan siyang lumapit, pinadadaanan ng tingin si Alona mula ulo hanggang paana para bang sinusuri ang isang basurang napadpad sa kanyang palasyo. Well, look who crawled back.
Matinis na wika ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng lason na nakatago sa likod ng sopistikadong tono. Akala ko ba ay naghahanap ka ng ibang mayaman na mauuto mo? Bakit nandito ka at naglilinis ng alikabok? Naubusan ka na ba ng dignidad, Alona? Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na ang babaeng ito ang nagbanta sa buhay ng kanyang ama noon. Ngunit ang kontrata at ang pangangailangan ng kanyang pamilya ang nagsilbing busal sa kanyang bibig. Yumuko na lamang siya at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng plumero hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Hindi ka ba sasagot? Sa bagay. Bagay sa iyo ang manahimik at yumuko. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang magpaawa. Bago pa man makasagot si Alona, ang malalim at baritonong boses ni Cedric ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Tita Beatrice. Lumingon ang ginang at binigyan ng matamis na ngiti ang pamangkin. Cedric, hiyo. I was just asking why this creature is in your house. Don't tell me naawa ka na naman sa kanya. Bumaba si Cedric. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Alona na ngayoy nanginginig sa kahihiyan. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang dangal ng babae, nagpakawala si Cedric ng isang malamig na tawa na mas masakit pa sa mga insulto ng kanyang tiyahin. Lumapit siya kay Alona at hinawakan ang baba nito. Pilit na iniaangat ang mukha nito upang tingnan siya sa mata. Wala siyang karapatang kaawaan, tita. Wika ni Cedric habang mariing tinititigan ang mga mata ni Alona na nagsusumamo. Binili ko ang oras niya. She is just a bad investment that I intend to squeeze until I get my money's worth. Hayaan mo siyang maglinis. Iyan lang naman ang silbi niya. Binitawan ni Cedric ang mukha ni Alona nang marahas, tila ba diring-diri siya na nadikit ang kanyang balat dito. Ang puso ni Alona ay parang pinipiga. Mas gugustuhin pa niyang sampalin siya ni Cedric kaysa ipamukha sa harap ng kaaway na isa lamang siyang bagay na nabibili ng salapi. Nang gabing iyon, habang nagsisilbi si Alona ng hapunan, sinadya ni Beatrice ang susunod nitong hakbang. Habang nilalagyan ni Alona ng tubig ang baso ng ginang, bigla nitong inigala ang kanyang siko. Tumama ito sa baso ng red wine sa tabi. Ang pulang likido ay tumapon sa malinis at puting uniforme ni Alona na tila dugo na kumalat sa kanyang dibdib bago bumagsak ang kopita sa sahig. Ang matinis na tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Tanga! Sigaw ni Beatrice bagamat may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang ginawa mo sa imported carpet ko. Linisin mo yan. Ngayon din. Walang imik na lumuhod si Alona. Wala siyang makita na walis o pandakok sa paligid. Sa takot na lalong uminit ang ulo ni Cedric, na tahimik lang nakaupo habang umiinom. Marahan niyang pinulot ang mga nabasag na salamin gamit ang sariling mga kamay. Ramdam niya ang matatalim na gilid na kumikis-kis sa kanyang balat. May mainit na kirot na unti-unting kumalat sa kanyang mga daliri. Humalo ang patak ng pula sa natapong alak sa marmol na sahig. Masakit, ngunit pinili niyang manahimik. Nakita niya ang sapatos ni Beatrice na malapit sa kanyang mukha at narinig niya ang mahinang bulong nito na para sa kanya lamang. Hindi ka nababagay sa mundo namin, Alona. Noon at ngayon, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago matapos ang linggong ito. Pinilit ni Alona na huwag intindihin ang banta. Inisip na lamang niya ang mukha ng kanyang ama. Konting tiis na lang, tay. Ngunit hindi nagbibiro ang demonyo. Ilang oras pa lang ang nakalilipas. Matapos siyang makabalik sa kanyang silid, sa basement, upang gamutin ang mga hiwa sa kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok ang mga security guard ng mansyon, kasunod si Beatrice na umaarte ng matinding pagkabalisa, at si Cedric na may madilim na ekspresyon. Halugugin niyo ang gamit niya! Utos ni Beatrice. Wala nang nagawa si Alona, kundi ang manigas sa kanyang kinatatayuan habang itinatapon ng mga gwardya ang kakarampot niyang gamit.
ang kanyang mga lumang damit, ang litrato ng kanyang ama. Lahat ay nagkalat sa sahig. At doon, mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan, inilabas ng isang gwardiya ang isang kumikinang na bagay, ang kwintas na diamante ni Senyora Beatriz. Sabi ko na nga ba? Tili ni Beatriz, sabay duro sa mukha ni Alona na putla sa takot. Magnanakaw. Cedric! Ipapulis mo ang babaeng yan. Ipakulong mo siya at siguraduhin mong mabubulok siya sa selda. Napatingin si Alona kay Cedric. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama. Kung makukulong siya, mapuputol ang suporta, mamamatay ang kanyang ama. Cedric, hindi ko ginawa yon. Nanginginig na sambit ni Alona. Ang boses ay basag sa desperasyon. Maniwala ka. Ngunit ang mukha ni Cedric ay nanatiling blangko, tila isang pader na hindi na maabot ng kanyang mga luha. Sa labas ng bintana, ang nakaririnding huni ng sirena ng pulis ay papalapit na ng papalapit. Hudyat na ang kanyang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang mapusyaw na liwanag mula sa mga sirena ng pulis ay sumasayaw sa pader ng mansyon, pula at asul na tila mga mata ng demonyong nag-aabang sa kanyang biktima. Ang bawat kislap ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Alona, na ngayoy nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga unipormadong lalaki at ng mapanghusgang tingin ni Senyora Beatrice. Hawak ng isang pulis ang kumikinang na kwintas na diamante, ang ebidensyang hinugot mula sa ilalim ng kanyang unan, isang patibong na walang lusot. Huli ka na! Huwag ka nang magkaila! Ang boses ni Beatrice ay matinis, punong-puno ng galit na pilit na itinatago sa likod ng maskara ng isang biktima. Cedric, nakikita mo ba? Ito ang kapalit ng pagpapapasok mo sa kanya rito. Ninakawan niya ako sa sarili nating pamamahay. Ipablotter mo siya at ipakulong ngayon din. Naramdaman ni Alona ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ang rehas na bakal o ang kahihiyan ng pagiging preso ang kanyang kinatatakutan. Ang nasa isip niya ay ang kanyang ama. Kung siya ay makukulong, mapuputol ang komunikasyon, mawawala ang suportang pinansyal, at ang kanyang ama ay mamamatay ng mag-isa sa isang malamig na kama ng ospital. Napatingin siya kay Cedric. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Ang bilyonaryo ay nakatayo sa gilid. Ang mukha ay walang emosyon, habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Para siyang isang estatwa na gawa sa yelo, hindi matitinag ng anumang init ng damdamin. Sir, kailangan na po namin siyang dalhin sa presinto para sa inquest proceedings. Magalang na wika ng pulis habang inilalabas ang posas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila kulog sa pandinig ni Alona. Aakmang hahawakan na siya ng pulis nang biglang magsalita si Cedric. Teka, isang salita, ngunit sapat na upang mapahinto ang lahat. Lumapit si Cedric, kinuha ang kwintas mula sa kamay ng pulis at tiningnan ito ng masinsinan. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Alona. Sa ilalim ng kanyang madilim na mga mata, may isang digmaan ng emosyon ang nagaganap. Galit, pagkasuklam, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Tita Beatrice, wika ni Cedric nang hindi inaalis ang tingin kay Alona. Ayaw kong madungisan ang pangalan ng mga Valderon sa mga tabloid dahil sa isang kaso ng pagnanakaw ng katulong. I won't press charges. Ano? Halos pasigaw na angal ni Beatrice. Pero Cedric, pero may kapalit. Putol ni Cedric. Ang tinig ay naging mas matigas at malupit. Hinarap niya si Alona. Hindi ka makukulong, Alona. Pero kailangan mong matutunan ang lugar mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tita Beatrice. Ngayon din. Nanigas si Alona. Ang pagluhod ay ang huling hibla ng kanyang dignidad. Sa probinsya, lumuluhod lamang siya sa harap ng altar ng Diyos. Ngunit sa sandaling ito,
Ang Diyos na may hawak ng buhay ng kanyang ama ay ang lalaking nasa harapan niya. Naglaban ng kanyang kalooban, ang pride o ang buhay ng ama. Ang sagot ay durog na sa kanyang puso. Dahan-dahan, tila may pabigat na nakatali sa kanyang mga binti. Ibinaba ni Alona ang kanyang katawan. Ang paglapat ng kanyang tuhod sa napakalamig na sahig na marmol ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Yumuko siya sa harap ni Beatrice, ang kanyang noo ay halos dumikit sa makintab na sapatos ng ginang. "Patawad po, senyora." Ang tinig ni Alona ay basag at mahina. Halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. "Patawarin niyo po ako." Isang ngiting puno ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Beatrice. Tiningnan niya si Alona na parang isang insekto na matagal na niyang gustong tapakan. "Dapat lang, tandaan mo ang pakiramdam na, yan Alona, iyan ang bagay sa mga tulad mo. Nasa putikan." Tumalikod si Cedric. Hindi niya kinayang panoorin ang tagpong iyon hanggang sa huli. Mahigpit na nakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang pantalon. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumilitaw sa tindi ng pagpigil. Inaasahan niyang makaramdam ng kasiyahan sa pagpapahirap sa babaeng nanloko sa kanya noon. Ngunit bakit tila may kung anong matalim na bagay ang sumusugat din sa kanyang sariling dibdib? Bakit parang siya ang mas nahihirapan habang nakikita itong nakalugmok? Umalis ang mga pulis, dala ang regalo na iniabot ng abogado ni Cedric upang manahimik. Umakyat na rin si Beatrice sa kanyang silid. Ang takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan bilang hudyat ng kanyang pagkapanalo. Naiwan si Alona na nakaluhod pa rin sa gitna ng malawak na sala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Sa kanyang imahinasyon, wala siya sa malamig na mansyong yon. Nasa loob siya ng maliit at lumang simbahan sa Bohol. Amoy ang insenso at kandila, nakaluhod sa harap ng imahen ng birhen, humihingi ng lakas, hindi para sa sarili, kundi para sa taong nag-aagaw buhay sa ospital. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtakas ng kanyang diwa sa isang santuwaryo ng kapayapaan sa gitna ng kahihiyan. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, may tinawagan si Cedric sa kanyang pribadong linya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit seryoso. "Attorney, gusto kong imbestigahan mo ulit ang charity fund ni Tita Beatrice 7 taon na ang nakararaan. Lahat ng records, lahat ng transaction. May gusto akong kumpirmahin." Sa ibaba, dahan-dahang tumayo si Alona. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid at masakit. Kinuha niya ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa kung saan ito inilapag ng mga pulis kanina. Umilaw ang screen. Isang mensahe galing sa kapitbahay nila sa Bohol. Binasa niya ang nilalaman at sa bawat salita, tila gumuho ang natitirang pundasyon ng kanyang mundo. "Alona, inilabas na ng mga nurse ang tatay mo sa hallway kasi wala pang bayad. Wala na si Corazon. Tinangay na niya ang gamit sa bahay at nagtago na. Mag-isa na lang ang tatay mo, Alona. Parang awa mo na. Tulungan mo siya." Nanginig ang mga kamay ni Alona. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan habang nakaluhod ay tuluyan ng bumagsak. Lumabo ang mga letra sa screen ng telepono. Ginawa niya ang lahat. Ang pagpapakababa, ang pagiging alipin, ang pagluhod. Ngunit tila kulang pa rin. Ang nanginginig na mga daliri ni Alona ay halos hindi na maigalaw habang pinipindot ang numero ng kanyang madrasta sa telepono. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon ng pagdurusa at ang katahimikan ng malawak na pasilyo ay binabasag lamang ng mabilis at nag-aalalang tibok ng kanyang sariling puso. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, hindi ang payapang tunog ng ospital ang sumalubong sa kanyang pandinig, kundi ang isang magulo at maingay na paligid, ang kalansing ng mga barya, ang sigawan ng mga taong nagpupustahan, at ang masayang halakhak ng mga nananalo sa sugal. Nasa pasugalan si Tita Corazon. "Oh, Alona, bakit ka napatawag?
Istorbo ka sa swerte ko. Ang bungad ni Corazon, ang kanyang boses ay may halong inis at liit. Tila ba ang pagtawag ng kanyang stepdaughter ay isang malaking abala sa kanyang bisyo. Tita, nasaan po kayo? Ang boses ni Alona ay basag. Pinipigilan ang paghikbi. Yung pera, yung ipinadala ko kanina. Sabi ng kapitbahay, nasa hallway na si tatay. Hindi niyo ba binayaran ng ospital? Isang saglit na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Corazon nang walang anumang bahid ng pagsisisi. Ah, yun ba? Ibinayad ko na sa utang ng kapatid mo. Alam mo naman ang mga sindikato rito. Papatayin nila ang kuya mo kapag hindi nakabayad. Ano bang gusto mo? Mamatay ang kapatid mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alona. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa dingding upang hindi tuluyang bumagsak. Pero tita, para kay tatay yon. Buhay ng tatay ko ang nakataya. Ibinenta ko ang sarili ko dito para sa kanya. Ang tawa ni Corazon sa kabilang linya ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa natitirang pag-asa ni Alona. Huwag kang ngang madrama, Alona. Matanda na ang tatay mo. Mamatay din yan kahit anong gawin natin. Praktikal lang ako. Yung kapatid mo, may kinabukasan pa. At saka, bakit ka nagrereklamo? Nasa Maynila ka na, buhay reyna, nakahiga sa pera. Magpadala ka na lang ulit. Ikaw na rin ang nagsabi. Nagbenta ka ng sarili, di ba? E di lubos-lubusin mo na ang pagiging pokpok mo para sa pamilyang ito. Ang telepono ay dahan-dahang dumulas mula sa nanlalamig na kamay ni Alona at bumagsak sa sahig. Ang mga salitang iyon, ang kalupitan, ang kawalan ng halaga ng buhay ng kanyang ama sa mata ng sarili nitong asawa ay nagdulot ng isang sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Ang sakripisyo niya, ang pagluhod niya kay Beatrice, ang pang-aalipin ni Cedric, lahat ay nawalan ng saysay dahil sa kasakiman ng iba. Isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa buong mansyon, kasabay ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa bagyong nanalasa sa loob ng dibdib ni Alona. Wala na siya sa kanyang sarili. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang puntahan ang kanyang ama. Tumakbo siya palabas ng mansyon, diretso sa gitna ng malakas na bagyo. Wala siyang dalang payong, walang sapin sa paa. Suot lamang ang kanyang manipis na uniforme. Ang malamig na ulan ay humahampas sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi niya ito alintana. Tumatakbo siya patungo sa gate, kahit alam niyang imposible ang lakarin ng distansya mula Maynila hanggang Bohol. Ito ay takbo ng isang taong nawawala sa katinuan dahil sa labis na pagmamahal at sakit. Alona, bumalik ka rito. Ang tinig ni Cedric ay umaling-awngaw sa gitna ng ulan. Hinabol siya nito. Basang-basa na rin ang suot na damit. Naabutan siya ni Cedric sa may hardin at mahigpit na hinawakan ng kanyang braso upang pigilan siya. Bitawan mo ako! Sigaw ni Alona. Nagpupumiglas ng buong lakas. Ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng takot at galit. Uwi ako. Hinihintay ako ng tatay ko. Nababaliw ka na ba? May bagyo. Saan ka pupunta ng ganyan? Pilit siyang niyayakap ni Cedric upang pakalmahin. Ngunit si Alona ay tila isang mabangis na hayop na nasugatan. Pinaghahampas ni Alona ang dibdib ni Cedric. Ang kanyang maliliit na kamao ay tumatama sa matigas na katawan ng lalaki. Bawat hampas ay may kasamang sumbat at hinanakit na 7 taon niyang kinimkim. Wala na akong natira, Cedric. Wala na. Ang kanyang sigaw ay ang paos at puno ng pighati, tumatagos sa ingay ng ulan. Kahit kaluluwa ko, ibinenta ko na sa inyo. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang dignidad ko, ang puso ko, ang buhay ko. Pati ba naman ang huling hininga ng tatay ko, kukunin niyo pa rin? Natigilan si Cedric. Ang mga salitang binitawan ni Alona
ay tumama sa kanya ng higit pa sa anumang pisikal na sakit. Nakita niya sa mga mata ng dalaga, hindi ang isang tusong babae na inakala niya, kundi isang anak na wasak at ubos na ubos na. Biglang nanlambot ang katawan ni Alona. Ang adrenaline na nagtulak sa kanya ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding pagkahilo at dilim. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak. Mabilis siyang sinalo ni Cedric bago pa man siya tumama sa putikan. Binuhat niya ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ni Alona ay nakapapaso laban sa lamig ng ulan. Habang inaayos ni Cedric ang pagkarga sa kanya, isang lukot na papel ang nahulog mula sa bulsa ng apron ni Alona. Ito ay isang fax message na kani-kanina lang dumating at dinampot ni Alona bago siya tumawag sa telepono. Pinulot ito ni Cedric. Kahit malabo na, dahil sa ulan, nabasa pa rin niya ang nakasulat sa ilalim ng logo ng ospital. Patient deceased. Time of death, alas 8:45 ng gabi. Cause, cardiac arrest due to lack of life support maintenance. Ang oras ng pagkamatay ay ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Naramdaman ni Cedric ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Mas malamig pa sa ulan na pumapatak sa kanila. Tiningnan niya ang walang malay na mukha ni Alona sa kanyang mga bisig. Ang babaeng ito ay lumaban, nagpakumbaba, at nagtiis ng lahat ng pang-aalipusta para sa isang layunin na ngayon ay wala na. Habang buhat-buhat niya ang babaeng minsan niyang minahal at ngayon ay sinaktan niya ng labis. Isang katanungan ang bumabagabag sa isip ni Cedric. Bakit may tawag na pumasok sa telepono ng mansyon mula sa numero ng ama ni Alona bago ito namatay? Sino ang kausap nito? At bakit pakiramdam niya ay kasabwat siya sa pagpatay na ito? Dahan-dahang inihiga ni Cedric ang walang malay na katawan ni Alona sa kanyang malawak na kama. Ang malambot at mamahaling mga kumot ay tila hindi nababagay sa basang-basa at nanginginig na anyo ng dalaga. Sa labas, ang walang humpay na hampas ng ulan sa bintana ay nagsisilbing malungkot na musika sa gabing iyon. Kumuha si Cedric ng malinis na tuwalya at nagsimulang tuyuin ang buhok at braso ni Alona. Sa bawat dampi ng tela, unti-unting natutunaw ang galit na matagal niyang kinimkim at napapalitan ito ng isang nakapangingilabot na pagtataka. Sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nakita niya ng malapitan ang mga kamay ni Alona. Ang mga kamay na akala niya ay sanay sa paghawak ng pera at karangyaan ay tadtad ng kalyo, gasga at maliliit na peklat. Ang balat nito ay magaspang, patunay ng ilang taong pagbabanat ng buto at mabibigat na trabaho. Paano ang isang babaeng tinawag niyang gold digger ay may mga kamay ng isang alipin? Hinaplos ni Cedric ang isang malalim na hiwa sa palad nito. Ang sugat na nakuha nito kanina sa pagpulot ng bubog at naramdaman niya ang kumikirot na konsensya sa kanyang dibdib. Biglang gumalaw si Alona sa kanyang pagkakahimlay. Ang mataas na lagnat ay nagdadala sa kanya sa isang masalimuot na panaginip. Kumunot ang noo nito at mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ni Cedric. Tila ba kumakapit sa isang patalim. Cedric! Huwag! Ang boses niya ay paos at puno ng takot. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng pera para sa gamot mo. Gagawin ko ang lahat. Mabuhay ka lang. Natigilan si Cedric. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa kasalukuyan, kundi mula sa nakaraan. 7 taon na ang nakalilipas noong siya ay lugmok sa sakit at kahirapan. Ang buong akala niya ay iniwan siya ni Alona dahil wala na siyang maibibigay, ngunit bakit sa kanyang walang malay na estado, ang kapakanan pa rin niya ang iniisip nito. Isang malakas na kidlat ang nagbigay liwanag sa buong silid at nahagip ng mata ni Cedric ang mga papel na nahulog mula sa bulsa ni Alona kanina. Dinampot niya ang mga ito, ang notice of death. At sa ilalim nito, isang luma
at naninilaw na resibo ng ospital na nakatupi ng maayos. Binasa niya ang petsa sa lumang resibo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang petsa ng pagkakaospital ng ama ni Alona ay eksaktong araw kung kailan siya nito hiniwalayan. Ang halaga ay napakalaki at sa ibaba nito ay may pirma ng isang garantor na pamilyar sa kanya, ang pirma ng Charity Foundation ni Señora Beatriz Valderon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan at ang larawang nabuo ay hindi isang pagkakanulo ni Alona, kundi isang sakripisyo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Cedric ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang pribadong numero ng direktor ng ospital sa Bohol, isang matandang kaibigan ng pamilya Valderon. Ang bawat ring ng telepono ay tila pako na bumabaon sa kanyang dibdib. "Doc, si Cedric ito!" Bungad niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may tonong hindi pwedeng tanggihan. "Gusto ko ng totoo at direktang sagot. Anong nangyari sa kaso ng ama ni Alona Santillan 7 taon na ang nakaraan? At huwag mong sasabihing confidential ito dahil hawak ko ang leeg ng pondo ng ospital nyo." Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago narinig ang isang malalim na buntong hininga. "Iho, napilitan lang kami. Ang tita Beatriz mo, nagbigay siya ng ultimatum. Kung hindi lalayo si Alona sa'yo, ipapatigil niya ang life support ng tatay niya at sisingilin sila ng milyones na hindi nila kayang bayaran." Ang batang iyon, lumuhod siya sa opisina ko, Cedric. Nagmakaawa siya na hihiwalayan ka niya. Huwag lang patayin ang tatay niya. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Cedric. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok na dumurog sa kanyang sikmura. Napaupo siya sa gilid ng kama habang ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya kayanin. Sa loob ng 7 taon, nagtanim siya ng galit. Sa loob ng 7 taon, inisip niyang siya ang biktima. Pero sa buong panahong iyon, si Alona ang sumalo ng lahat ng bala para iligtas ang buhay ng ama nito at para na rin iligtas siya mula sa pagiging pabigat. At ano ang ginawa niya nang magkita sila ulit? Inalipusta niya ito. Pinakain ng tirang pagkain. Pinapanood na lumuhod sa harap ng babaeng sumira sa buhay nito. At higit sa lahat, naging dahilan siya kung bakit hindi nito nadamayan ang ama sa huling hininga. "Diyos ko, anong ginawa ko?" Bulong ni Cedric sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Inabot niya ang kamay ni Alona at idinampi ito sa kanyang pisngi. Ang mainit na luha ng isang bilyonaryo ay pumatak sa palad ni Alona, humahalo sa lamig ng kanyang balat. Ang luhang yon ay puno ng pagsisisi, isang tahimik na pag-amin na sa kanyang paghahangad na maningil ng utang, siya pa ang naging dahilan ng pagkawala ng kaisa-isang yaman na ipinaglalaban ng babaeng nasa kanyang harapan. Hinalikan niya ang likod ng palad nito, isang halik na puno ng pagnanais na bawiin ang lahat ng sakit na idinulot niya. "Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita at patawarin mo ako kung naging bulag ako." Bulong ni Cedric, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Tila narinig ni Alona ang kanyang tinig. Dahan-dahan, ang kanyang mga talukap ay gumalaw at bumukas. Ang mga mata niya ay mapungay at pagod. Ngunit ang dating ningning ng pagmamahal at takot ay wala na. Napalitan ito ng isang nakapangingilabot na kawalan. Tila ba nakatingin siya sa isang bagay na malayo at hindi maabot. Agad na inilapit ni Cedric ang kanyang muka. "Alona, gising ka na. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang totoo. Aayusin ko ang lahat. Dadalhin natin ang tatay mo sa pinakamagandang ospital." Ngunit hindi tumugon si Alona sa kanyang pangako. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Cedric. Isang galaw na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Umupo siya sa kama, nakatulala sa kawalan.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang manikang tinanggalan ng puso. Tumingin siya kay Cedric, ngunit parang tumatagos lamang ang kanyang paningin sa lalaki. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binasag ng kanyang tinig na tuyo, malamig at walang buhay. Wala nang dapat ayusin, Cedric. Anong ibig mong sabihin? Alona, makinig ka. Pinutol siya ni Alona gamit ang isang pangungusap na dumurog sa huling pag-asa ni Cedric na maitama ang mali. Tapos na ang kontrata natin. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Tumingin siya sa bintana kung saan huminto na ang ulan, ngunit madilim pa rin ang langit. Patay na ang ama ko. Ang mga salitang iyon ay naiwan sa hangin, mabigat at hindi mababawi, habang ang mga mata ni Alona ay nanatiling blangko at tuyo. Isang karagatan na naubusan na ng luha. Ang kalangitan sa Bohol ay tila nakikiramay sa pighati ni Alona. Ang walang humpay na buhos ng ulan ay lumilikha ng isang mapanglaw na kurtina sa paligid ng kanilang lumang bahay na halos igupo na ng panahon. Ang bubong na yero ay may mga butas na kung saan ang tubig ay tumutulo sa loob, lumilikha ng maliliit na lawa sa sahig na gawa sa kawayan. Sa gitna ng masikip at madilim na sala, nakaburol ang kanyang ama sa isang simpleng kabaong na gawa sa murang kahoy. Walang magagarang bulaklak, walang mamahaling ilaw. Tanging ang aandap-andap na kandila lamang ang nagbibigay ng init sa malamig na bangkay ng haligi ng tahanan. Bumaba si Alona mula sa tricycle, basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat hakbang niya palapit sa pinto ay tila paghakbang sa bubog. Mula sa labas, dinig na dinig niya ang matinis na boses ni Tita Corazon. Hindi ito umiiyak dahil sa pagkawala ng asawa. Sa halip, ito ay nagrereklamo sa harap ng ilang kapitbahay na nakikiramay. Diyos ko, paano na kami nito? Iniwan kami ng walang-wala. Ang anak naman niyang nasa Maynila, nagpapakasarap sa buhay, ni hindi man lang nagpadala ng pambili ng kape at tinapay para sa lamay. Napakawalang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay tila gasolina na ibinuhos sa nag-aalab na galit sa dibdib ni Alona. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Ngunit tuyo na ang mga luha. Nakita niya si Corazon na nakaupo sa tabi ng kabaong. Hawak ang isang maliit na garapon na naglalaman ng mga barya at gusgusing papel na abuloy ng mga mahihirap na kapitbahay. Binibilang ito ng madrasa na parang kinita sa sugal. Nang makita ni Corazon si Alona, nanlaki ang mga mata nito, hindi sa tuwa kundi sa inis. Tumayo ito at agad na dinuro ang mukha ng dalaga. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Matapos mong pabayaan ang tatay mo, ngayon uuwi ka. Para ano? Para kunin kung anong meron kami. Wala kang makukuha rito, Alona. Pokpok ka. Nagbenta ka ng laman sa Maynila pero hinayaan mong mamatay ang tatay mo. Hindi nagsalita si Alona. Ang pagtitimpi na inipon niya sa loob ng 7 taon, ang lahat ng pang-aalipusta, ang bawat gabing tiniis niya ang gutom at kahihihiyan para sa perang ninakaw lang ng babaeng ito. Lahat ng yun ay sumabog sa isang iglap. Itinaas ni Alona ang kanyang kamay at buong lakas na pinalipad ito sa pisngi ni Corazon. Ang tunog ng palad na dumapo sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Tumahimik ang lahat. Ang mga nagbubulungang kapitbahay ay napahinto sa kanilang ginagawa. Napahawak si Corazon sa kanyang pisngi na agad na mula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Walang hiya ka. Sigaw ni Corazon. Lalaban ka na ngayon, ha? Akmang susunggaban ni Corazon ang buhok ni Alona upang gantihan ito at kaladkarin palabas. Itinaas niya ang kanyang kamay na may mahahabang kuko, handang lapastanganin ang pagmumukha ng kanyang stepdaughter. Pumikit na lamang si Alona, handang tanggapin ang sakit dahil wala na siyang lakas lumaban pa. Ngunit hindi dumapo ang kamay. Isang matipunong braso ang sumalo sa pulso ni Corazon at mahigpit itong pinigil sa ere.
Ang puwersa ay sapat upang mapapangiwi ang ginang sa sakit. Bumukas ang mga mata ni Alona at nakita niya ang isang pamilyar na likod na nakatayo sa kanyang harapan. Si Cedric. Basang-basa ang mamahalin nitong suit, ang buhok ay magulo dahil sa hangin, at ang mamahaling sapatos ay putik-putik. Ngunit ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay madilim at nag-aapoy, nakapako kay Corazon na tila handa niyang sunugin ito ng buhay. Subukan mong dampian kahit dulo ng daliri mo ang asawa ko. Ang boses ni Cedric ay mababa, ngunit may tonong nakapangingilabot na banta. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung bakit ka pa ipinanganak. Binitiwan ni Cedric ang kamay ni Corazon ng padabog, dahilan upang mapatigil ang ginang sa takot. Hindi nito inaasahan na ang bilyonaryong amo ay susunod hanggang sa liblib na lugar na ito. Agad na hinubad ni Cedric ang kanyang basang coat at dahan-dahang isinukob ito sa nanginginig na balikat ni Alona. Ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay nagsilbing panandaliang kalungan ni Alona mula sa malupit na mundo. Ayos ka lang ba? Bulong ni Cedric. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang hinahawi ang basang buhok sa mukha ni Alona. Ngunit dahan-dahang umatras si Alona. Tinanggal niya ang coat ni Cedric mula sa kanyang balikat at ibinalik ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatuon lamang sa kabaong sa gitna. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas ngayon. Kailangan niya ang kanyang ama. Lumapit si Alona sa kabaong. Ang salamin nito ay malabo dahil sa hamog. Ngunit naaninag pa rin niya ang payapang mukha ng kanyang ama. Wala na ang sakit. Wala na ang hirap. Dahan-dahang lumuhod si Alona sa sahig na kawayan, niyakap ang malamig na kahoy ng kabaong at ipinatong ang kanyang pisngi dito. Nagsimula siyang humuni. Isang mahina at basag na himig ng uyayi na madalas kantahin ng kanyang ama noong siya ay bata pa upang patahanin siya sa tuwing kumukulog. Sa gitna ng ingay ng ulan at bulungan ng mga tao, ang kanyang mahinang pag-awit ay ang pinakamalungkot na tunog sa buong mundo. Nakatayo lamang si Cedric sa gilid. Ang kanyang puso ay dinudurog habang pinapanood ang babaeng mahal niya na nag-iisa sa kanyang mundo ng pagdadalamhati. Gusto niyang yumakap, gusto niyang magpatahan, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit nasa kabaong na iyon ang ama nito. Biglang nabasag ang solemnidad ng sandali nang huminto ang isang sasakyan ng pulis sa tapat ng bahay. Ang asul at pulang ilaw ay muling sumayaw sa mga dingding na sawali. Bumalik ang tapang ni Corazon nang makita ang mga unipormadong lalaki na papasok. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Ayan na ang mga pulis. Turo ni Corazon kay Alona na nakaluhod pa rin. Huli ka na, Alona. Akala mo makakatakas ka sa pagnanakaw mo sa Maynila? Ipakukulong kita para matuto ka ng leksyon. Lumingon ang mga kapitbahay, naghihintay ng eskandalo. Tumayo si Cedric at hinarang ang daanan ng mga pulis, handang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman upang protektahan si Alona. Officer, matigas na wika ni Cedric. Kung nandito kayo para sa kwintas, nagkausap na kami ng chief niyo. Drop na ang kaso. Ngunit nilampasan ng pulis si Cedric at nilampasan din nila si Alona. Dire-diretso silang lumapit kay Corazon na noon ay nakangisi pa rin. Mrs. Corazon Santillan? Tanong ng pulis habang inilalabas ang isang piraso ng papel. May warrant of arrest po kami laban sa inyo para sa kasong estafa at qualified theft. Inireklamo po kayo ng foundation ng ospital dahil sa pagnanakaw ng pondo na nakalaan para sa pasyente. Ang ngisi sa mukha ni Corazon ay unti-unting napalitan ng putla ng takot, habang ang tunog ng posas na nagkikiskisan ay narinig sa buong silid. Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa pulso ni Corazon, tila isang makamandag na halik mula sa hustisya. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol
at pagmamakaawa ay unti-unting humina habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng bahay at ipinasok sa sasakyan. Ang mga kapitbahay na dati nakikitsismis ay ngayoy mga saksi sa kanyang kahihiyan. Ang kanilang mga bulungan ay mas masakit pa sa anumang parusa. Sa huli, ang ugong ng makina ng sasakyan ng pulis ang nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang nagbabadya ng pagtatapos ng isang kabanata ng pagdurusa. Pagkatapos ng libing, bumalik si Alona at Cedric sa Maynila. Hindi para ipagpatuloy ang kontrata, kundi para harapin ang huling demonyo. Sa grandiosong sala ng mansyon, si Senyora Beatriz ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, umiinom ng tsa na tila walang anumang nangyari. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang postura ay eleganteng-elegante. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita niya si Cedric na papasok. Kasunod, si Alona. Akala ko ba'y uuwi na ang basurang yan? Malamig na bungad ni Beatrice. Bakit mo pa siya ibinalik dito, Cedric? Para magnakaw ulit? Hindi sumagot si Cedric. Sa halip, lumapit siya sa mamahaling coffee table at inilapag dito ang isang makapal na folder. Ang pagbagsak nito sa salamin ay lumikha ng isang matunog na kalampag na umalingaw-ngaw sa buong silid. "This is not a social visit, tita." Wika ni Cedric, ang kanyang boses ay walang bakas ng paggalang na dati niyang ipinapakita. "This is your reckoning." Kinuha ni Cedric ang mga papel mula sa folder at isa-isang inilapag sa harap ni Beatrice. Ang bawat isa ay isang ebidensya, mga bank statement, mga pekeng dokumento, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Ang lahat ay tumuturo sa iisang katotohanan. Si Beatrice ang naglustay ng milyon-milyong pondo mula sa charity foundation ng pamilya Valderon. 7 taon na ang nakalipas. Ang parehong pondo na ginamit niya para ipitin si Alona. "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo." Matigas na sagot ni Beatrice, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak sa tasa ay hindi nakaligtas sa paningin ni Cedric. "Huwag ka nang magpanggap, tita. I have everything." Kasama na ang testimony ng dating direktor ng ospital sa Bohol na nagpapatunay na binantaan mo ang buhay ng ama ni Alona para lang iwan niya ako. Ang bawat salita ni Cedric ay tila isang hatol. "You didn't do it to protect me. You did it because you were afraid na malaman ko ang pagnanakaw mo. Ginawa mong pain si Alona at ako ang ginawa mong tanga." Tumayo si Beatrice. "At ano ngayon? Anong gagawin mo? Ipapahiya mo ang sarili mong kadugo para sa isang babaeng galing sa putikan?" Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cedric. "Oo, dahil ang babaeng galing sa putikan na tinatawag mo ay mas malinis pa kaysa sayo. From this day forward, I am cutting you off. Lahat ng bank accounts mo, frozen na. Ang mga credit card mo, cancelled. Ang position mo sa board, wala na. You are no longer a Valderon. You have nothing." Napahawak si Beatrice sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at takot. "Hindi mo to magagawa sa akin, Cedric. Ako ang nagpalaki sa'yo." "You didn't raise me. You used me." Matigas na sagot ni Cedric bago tumalikod at nagbigay ng hudyat sa mga gwardiya sa pinto. "Ilabas niyo siya." Ang dating reyna ng mansyon ay naging isang pulubi sa isang iglap. Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay nawalan ng saysay. Nakita ni Alona mula sa bintana kung paano itinulak si Beatrice sa labas ng gate. Dala lamang ang isang maliit na bag. Ang babaeng dati tumapak sa kanyang dignidad ay ngayoy napilitang maglakad sa ilalim ng init ng araw. Walang sasakyan, walang pera, at walang pupuntahan. Isang golden moment ng katarungan. Nang matapos ang lahat, hinarap ni Cedric si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Maingat niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang orihinal na kontrata na pinirmahan ni Alona, ang kontrata ng 121 gabi. Sa harap mismo ng dalaga, dahan-dahan niya itong pinunit.
Ang mga piraso ay nahulog sa sahig na tila mga dahong nalalanta. Tapos na, Alona, mahinang wika ni Cedric. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Wala ka ng utang sa akin. Wala ng kontrata. Malaya ka na. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Pero kung papayag ka, gusto kong magsimula ulit tayo. Hindi bilang amo at alipin, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan. Hindi kita binili, Alona. Nagmamakaawa akong tanggapin mo, ulit ako. Inabot niya ang kamay ni Alona, naghihintay ng sagot. Yumuko si Alona at pinulot ang mga piraso ng kontrata. Tiningnan niya ito saglit bago dahan-dahang lumakad patungo sa fireplace. Doon, isa-isa niyang inihulog ang mga papel sa nag-aalab na apoy. Pinanood niyang kainin ng apoy ang mga salita, ang mga kasunduan, ang lahat ng sakit na nakasulat doon, hanggang sa maging abo na lamang. Humarap siya kay Cedric. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Ang pera, nababayaran. Ang mga nasirang bagay, napapalitan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero ang buhay at tiwala, hindi na, Cedric. Hindi na maibabalik. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng mansyon. Umalis ka na sa buhay ko. Ang huling mga salita niya ay naiwan sa hangin, kasabay ng pagsara ng malaking pinto. Ang tanging naiwan kay Cedric ay ang init mula sa apoy na unti-unting tumutupok sa abo ng kanilang kahapon. 6 na buwan na ang lumipas. Ang maalat na hangin mula sa karagatan ng Bohol ay nagsilbing gamot sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa isang maliit na espasyo malapit sa dalampasigan, nagtayo si Alona ng isang karinderya. Ginamit niya ang kakarampot na perang nakuha niya mula sa insurance ng kanyang ama upang makapagsimula. Ang maliit na negosyo na pinangalanan niyang kanlungan ni tatay ay naging sentro ng kanyang bagong buhay. Ang bawat paghiwa ng sibuyas, ang bawat pagsandok ng mainit na sabaw ay isang paraan upang maghilom. Hindi na siya ang Alona na yumuyuko sa takot. Siya na ngayon ang Alona na nagbibigay ng kanlungan sa mga nagugutom. Hindi umalis si Cedric. Matapos iwanan ni Alona, ibinenta ni Cedric ang kanyang mga kumpanya, isinuko ang kanyang mansyon, at iniwan ang lahat ng karangyaan sa Maynila. Tinupad niya ang huling sinabi sa kanya ni Alona. Umalis siya sa buhay nito bilang isang bilyonaryo. Ngunit bumalik siya sa Bohol, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang anino. Umupa siya ng isang maliit at halos guguho ng barong-barong sa kabilang dulo ng nayon, malayo sa karinderya ni Alona, ngunit sapat na upang matanaw niya ito. Araw-araw, ang dating bilyonaryong sanay sa mga mamahaling kasuotan ay nakasuot na ngayon ng mga lumang kamiseta at pantalon. Nagtatrabaho kasama ng ibang mga mangingisda. Nagbubuhat siya ng mga lambat, nagkakarga ng mga banyera ng isda, at tumutulong sa pag-aayos ng mga bubong na nasira ng bagyo. Hindi siya nakikipag-usap, hindi siya nagpapakilala. Para sa mga taga na yon, siya ay isang dayo na naghahanap ng katahimikan. Ngunit para kay Alona, siya ay isang constant na presensya. Hindi siya lumalapit. Hindi siya bumibisita sa karinderya. Ngunit nararamdaman ni Alona ang kanyang pagbabantay. Sa tuwing malakas ang ulan sa gabi, makikita niya mula sa kanyang bintana ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw malapit sa kanyang tindahan, tinitiyak na ligtas ang lugar. Kinaumagahan, may mga sariwang huling isda na laging nakasabit sa kanyang pinto. Isang tahimik na handog na alam niyang galing dito. Kapag may mga lasing na nanggugulo sa gabi, bigla na lang may mga tanod na dumarating na tila may nagtip sa kanila. Pinapanood niya si Alona mula sa malayo. Binibigyan ito ng espasyong kailangan, habang siya naman ay unti-unting binabayaran ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod sa komunidad na minsan nitong iniwan. Isang hapon, habang nag-iisa si Alona sa kanyang kusina, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang partikular na araw sa nakaraan.
Ang araw na yon ay mahirap, pareho silang walang pera, at ang tanging pagkain nila ay isang maliit na isda at ilang gulay na napitas niya sa bakuran. Noon, sa maliit nilang apartment, niluto ni Cedric ang pinakamasarap na sinigang na natikman niya sa buong buhay niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Kumuha siya ng palayok, naghiwa ng sibuyas, kamatis at labanos. Nilagyan niya ito ng sampalok at sinahugan ng isdang iniwan ni Cedric sa kanyang pinto kaninang umaga. Ang amoy ng kumukulong sabaw ay nagbalik sa kanya sa isang panahong simple ngunit puno ng pagmamahal. Ang asim nito ay tila nagpapahiwatig ng pait ng kahapon, ngunit ang init nito ay nangangako ng ginhawa. Nang maluto, sumandok si Alona ng isang mangkok. Mainit pa ito at umuusok. Dinala niya ito sa bintana ng kanyang karinderya na nakaharap sa dalampasigan. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok sa pasimano. Hindi niya kailangang tumingin. Hindi niya kailangang tawagin ang pangalan nito. Alam niyang nandoon lang ito sa dilim, nagmamasid. Tumalikod si Alona at pumasok sa loob. Mula sa likod ng isang malaking bangka, dahan-dahang lumabas si Cedric. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita ang mangkok ng sinigang. Lumapit siya sa bintana. Ang amoy ng sabaw ay tila isang imbitasyon, isang maliit na sinag ng pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok, naupo siya sa buhanginan, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang sinusubo niya ang mainit na sabaw, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang asim ng sampalok ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Ang bawat subo ay isang pagpapatawad. Ang bawat higop ay isang pangako. Ito ang kanilang golden moment. Isang pag-uusap na walang salita. Isang hapunan na pinagsasaluhan kahit magkalayo. Isang tahimik na pag-amin na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pag-ibig ay nananatili, naghihintay ng tamang panahon upang muling maghilom. Nang maubos niya ang sabaw, maingat niyang ibinalik ang walang lamang mangkok sa pasimano. Bago siya tumalikod upang bumalik sa kanyang barong-barong, tiningnan niya ang bintana ng karinderya. Sa likod ng kurtina, nakita niya ang anino ni Alona na nakatayo, nakamasid. Alam niyang alam nito na kinain niya ang handog. Ngunit ang pader na nakapagitan sa kanila ay hindi pa tuluyang gumuho. Nang gabing iyon, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ang kalmadong dagat ay unti-unting nagiging marahas. Ang mga alon ay nagsimulang humampas ng mas malakas sa dalampasigan. Isang bagyo, mas malakas kaysa sa inaasahan, ang biglang nagbago ng direksyon at ngayon ay direktang tutumbok sa kanilang maliit na nayon. Ang unang senyales ng panganib ay ang biglaang pagyanig ng bubong ng karinderya ni Alona, kasunod ng isang malakas na paglagutok ng kahoy sa itaas. Ang bagsik ng kalikasan ay tila walang balak magpaawat sa gabing iyon. Ang dilim ng langit ay biniyak ng mga matatalim na kidlat na sinundan ng isang malalim na dagundong na yumanig sa buong pundasyon ng nayon. Sa dalampasigan, ang dagat na dati payapa ay naging isang nagngangalit na higante. Ang mga alon ay tila mga kamay na pilit inaabot at kinakain ng pampang. Sa loob ng kanlungan ni tatay, pilit na isinasara ni Alona ang mga bintana. Ngunit ang lakas ng hangin ay tila isang hindi nakikitang puwersa na pilit nanununtok sa mga dingding. Isang malakas na paglagutok ng kahoy sa itaas ang nagpatigil sa kanya. Ang pangunahing poste ng karinderya, na dati nang marupok, ay hindi na nakayanan ang bigat ng hangin. Sa isang iglap, ang mabigat na sargola sa itaas ay bumigay at mabilis na bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Alona. Ngunit bago pa man tumama ang kahoy sa kanyang katawan, isang matipunong figura ang lumabas mula sa dilim ng ulan. Ginamit ni Cedric ang kanyang sariling likod bilang panangga. Niyakap si Alona ng mahigpit at isinandal sa isang matatag na sulok. Ang mabigat na kahoy ay bumagsak sa balikat ni Cedric
Ang tunog ng pagtama nito sa kanyang buto ay tila isang malupit na hatol sa katahimikan ng unos. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila sa gitna ng ingay ng bagyo. Nararamdaman ni Alona ang init ng katawan ni Cedric na basang-basa, ang mabilis na paghinga nito sa kanyang leeg, at ang mahigpit na pagkapit nito sa kanya na tila hindi na siya pakakawalan kailanman. Nang humupa ang pinakamalakas na bugso ng hangin, dahan-dahang dinala ni Alona si Cedric sa maliit na trambasa, ang kaisa-isang trambasa sa nayon kung saan din dinala ang kanyang ama noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ay hindi na puno ng galit at pait. Ang amoy ng gamot at malinis na tela ay nagsilbing saksi sa isang panibagong simula. Sa loob ng isang maliit na silid, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang lampara, dahan-dahang nililinis ni Alona ang mga sugat ni Cedric. Ang bawat dampi ng bulak na may alkohol ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang mga daliri. Nakita niya ang malaking pasa sa balikat ng lalaki, ang mga gasgas sa braso nito na nakuha sa pagliligtas sa kanya. Hindi nagsasalita si Cedric. Nakatitig lang siya kay Alona. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng debosyon na hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan. Hinawakan ni Cedric ang kamay ni Alona. Pinatigil ang paglilinis nito at dahan-dahang inilapit ang palad ng dalaga sa kanyang labi. Alona! Ang boses ni Cedric ay mahina, basag at puno ng pagsisamo. Patawarin mo ako. Hindi sapat ang buong buhay ko para bayaran ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Pero nandito ako, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ang Cedric na minahal mo noon. Handa akong magsimula sa wala, kasama ka. Naramdaman ni Alona ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang pader na binuo niya sa loob ng maraming buwan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Tiningnan niya ang mukha ni Cedric. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ng kahapon ay tila hinuhugasan ng ulan sa labas. Iniiwan ang dalawang pusong wasak, ngunit handang mabuo muli. Dahan-dahang iniyuko ni Alona ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang noo sa noo ni Cedric. Nararamdaman nila ang paghinga ng isa't isa, ang init ng balat na nagdidikit at ang bawat tibok ng puso na tila sumasabay sa iisang himig. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay nawala. Wala ng bilyonaryo, wala ng alipin, wala ng kontrata. Pagod na akong magalit, Cedric. Bulong ni Alona. Ang boses ay tila isang marahang hanging amihan. Gusto ko na lang magmahal ulit. Gusto ko nang huminga ng wala ang bigat ng nakaraan. Ito ang kanilang 12 gabi. Ang gabi pagkatapos ng lahat ng mga nakasulat na kasunduan. Ang gabi kung saan ang tanging kontratang namamagitan sa kanila ay ang pangako ng pag-ibig na dumaan sa apoy at bagyo, ngunit nanatiling buhay. Dahan-dahang inabot ni Cedric ang batok ni Alona. Inilapit ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman nila ang pagdampi ng kanilang mga labi. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng paghilom, ng pagpapakumbaba, at ng pag-asang ang bukas ay hindi na muling magiging madilim. Nang sumikat ang araw pagkatapos ng bagyo, ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng trambasa. Nakita ni Alona si Cedric na mahimbing na natutulog. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay niya. Ngunit sa labas ng bintana, sa gitna ng mga nasirang kagamitan ng karinderya, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa di kalayuan. May hawak na isang sobrang itim na tila magdadala ng isa pang lihim mula sa nakaraan. Ang pamimitak ng araw, matapos ang malupit na bagyo, ay naghatid ng isang kakaibang katahimikan sa buong Bohol. Ang kulay rosas at gintong sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng maliit na silid ng trambasa. Tila binubura ang mga bakas ng madilim na gabi. Sa tabi ng kama, nanatiling nakaupo si Alona. Pinagmamasdan ang payapang mukha ni Cedric habang ito ay natutulog. Ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay ay hindi nagbago.
Isang pagkapit na tila natatakot na sa oras na bumitaw ito, ay maglalaho ang lahat ng kanilang nasimulan. Ang katahimikan ay bahagyang naantala ng marinig ni Alona ang marahang pagpihit ng seradura ng pinto. Isang lalaking naka-Amerikana na hindi nababagay sa payak na kapaligiran ng nayon ang pumasok. Siya ang aninong nakita ni Alona sa labas kanina. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang itim na sobre. Ang kulay nito ay tila nagdadala ng bigat ng mga lihim na matagal nang itinago. "Sino po kayo?" Mahinang tanong ni Alona. Pilit na hindi ginigising si Cedric. "Ako si Attorney Ramos, ang huling abogado na hinawakan ni Cedric bago siya umalis sa Maynila." Bulong ng lalaki habang iniabot ang sobre. "Pinapunta ako rito ni Cedric buwan na ang nakalilipas. May mga instruksyon siyang iniwan na dapat kong ibigay sa iyo kapag dumating na ang tamang panahon." Dahan-dahang binuksan ni Alona ang sobre. Ang unang dokumentong lumabas ay isang titulo ng lupa, isang malawak na lote, malapit sa dalampasigan kung saan nakatayo ang kanilang nayon. Ngunit ang nakasulat sa pangalan ng may-ari ay hindi si Cedric, kundi si Alona Mireille Santillan. Sa ilalim nito ay may mga dokumento para sa pagpapatayo ng isang modernong klinika na tatawaging Santillan Medical Center, na magbibigay ng libreng serbisyo para sa lahat ng mga mangingisda at kanilang pamilya. Kasama rin sa sobre ang isang sulat na may petsang unang linggo ng pagdating ni Cedric sa Bohol. Ang sulat ay puno ng mga salitang tila isinulat ng isang taong handang isuko ang lahat. "Alona, kung binabasa mo ito, marahil ay natupad ko na ang aking huling misyon. Ang yaman na naging dahilan ng ating paghihiwalay ay gagamitin ko na ngayon upang matiyak na wala ng ibang anak na mawawalan ng ama dahil sa kawalan ng pera. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, ngunit sana ay tanggapin mo ito hindi bilang kabayaran, kundi bilang pundasyon ng iyong bagong simula. Kapag maayos na ang lahat, aalis na ako sa buhay mo para tuluyan ka ng makahinga." Naramdaman ni Alona ang mabilis na pag-init ng kanyang mga mata. Lumingon siya kay Cedric, na sa sandaling iyon ay dahan-dahan nang nagmumulat. Ang mga mata ng lalaki ay bumaling agad kay Alona, at nang makita ang sobrang hawak nito, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Akala ko ay hindi na darating si Attorney Ramos." Mahinang wika ni Cedric. Ang kanyang boses ay paus pa rin mula sa pinsala ng gabi. "I was planning to leave after the storm, Alona. Gusto ko lang siguraduhin na safe ka bago ako tuluyang mawala." "Bakit, Cedric? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito?" tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pasasalamat at hinanakit. "Dahil ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi sa pagbibigay ng kalayaan sa taong mahal mo," sagot ni Cedric habang pilit na bumabangon kahit ramdam ang hapdi sa kanyang balikat. "Naisip ko, baka kapag nakita mo ang klinikang yun, baka mas mapawi ang pait sa puso mo tuwing maaalala mo ang tatay mo. I want you to remember him with peace, not with pain." Hinawakan ni Alona ang kamay ni Cedric, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang mas humigpit ang kapit. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, ang bilyonaryong kinalaban ng buong mundo, ang lalaking naging alipin ng sarili niyang galit, at ngayon ay ang lalaking handang maging wala para lamang sa kanyang katahimikan. "Sabi mo aalis ka na kapag maayos na ang lahat," wika ni Alona. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, ngunit may kasama ng nanangiti. "Pero paano magiging maayos ang lahat kung ang taong nagligtas sa akin sa gitna ng bagyo ay wala sa tabi ko?" Natigilan si Cedric. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Alona, you mean?" "Hindi ko alam kung kailan mawawala ang lahat ng sakit, Cedric. Pero handa akong subukan. Handa akong buuin ang klinika na yan. Pero kailangan ko ng katuwang. Hindi bilyonaryo, kundi ikaw." Isang golden moment ng pagpapatawad ang bumalot sa kanila.
Ang sikat ng araw ay tuluyan ng pumasok sa silid, nagbibigay ng liwanag sa 2 taong muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Ang hapdi ng nakaraan ay nananatili pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang pag-asa ay mas matimbang kaysa sa pighati. Dahan-dahang inilapit ni Cedric ang kanyang muka at idinampi ang kanyang noo sa noo ni Alona. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama, isang tahimik na tipan na ang susunod na 121 gabi at ang mga susunod pa ay hindi na muling magiging gabi ng luha, kundi gabi ng paghilom. Sa labas, ang dagat ay nagsimulang kumalma. Ang mga mangingisda ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga bangka, handang harapin ang panibagong araw. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit para kay Alona at Cedric, ito ay hindi lamang pagpapatuloy. Ito ay isang muling pagsilang. Gayunpaman, habang nakatingin sila sa labas ng bintana, nakita ni Alona ang isang batang lalaki na tumatakbo patungo sa trambasa. Hingal na hingal at may dalang balita na magpapakita kung ang katarungan ba ay tuluyan na ngang nakamit sa labas ng kanilang munting mundo. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang pinakamalakas na bagyong nanalasa sa baybayin ng Bohol. Ang dating bakas ng pagkawasak ay pinalitan na ngayon ng isang puting gusali na matikas na nakatayo sa gitna ng nayon, ang Santillan Medical Center. Ang bawat laryo ng gusaling ito ay nagsisilbing monumento ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ama at ng isang lalaking handang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa sariwang hangin ng dagat. Isang amoy na nagbibigay ng pag-asa sa mga mangingisdang dati niya natatakot magkasakit dahil sa kawalan ng pera. Dahan-dahang naglalakad si Alona sa pasilyo ng klinika. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan, malayo sa Alona na dating laging nakayuko at may dalang mabigat na pasanin. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansing malaki na, isang buhay na sumisibol sa loob niya na magsisilbing bunga ng kanilang muling pagsilang. Huminto siya sa harap ng isang malaking litrato sa lobby. Ang kanyang ama, si Tatay Mireye, na nakangiti habang hawak ang kanyang huling-huli na isda. Ang bawat pasyenteng pumapasok at tumitingin sa larawang iyon ay nagpapaalala kay Alona na ang sakripisyo ng kanyang ama ay hindi nauwi sa wala. Alona, kailangan mo nang magpahinga. Kanina ka pa rito sa klinik. Isang baritonong boses ang marahang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Alona at nakita si Cedric. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na tila bakal ang puso. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay may mga bagong kalyo mula sa pagtulong sa pag-aayos ng mga bangka ng mga kapitbahay. Lumapit si Cedric at dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Alona, tila isang proteksyon laban sa anumang pait na natitira sa mundo. Ayos lang ako, Cedric. Masaya lang akong makita na marami tayong natutulungan. Sagot ni Alona habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang mahalaga ay ang kapayapaan mo, bulong ni Cedric bago dahan-dahang hinalikan ang tuktok ng ulo ni Alona. Alam kong hindi mababalik ng klinikang ito ang tatay mo, pero sana ay sapat na ito para maramdaman mong naging sulit ang lahat ng hirap mo. Lumabas ang dalawa mula sa klinika at naglakad patungo sa kanilang tahanan, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan na itinayo nila sa mismong dalampasigan. Wala itong magagarang muebles, wala itong mga gintong palamuti, ngunit puno ito ng liwanag at hangin. Doon, sa ilalim ng dapit hapon, kung saan ang langit ay nagdidikit sa dagat, naupo sila sa balkonahe. Cedric, napatawad na kita ng buong buo, mahinang wika ni Alona habang nakatingin sa papalubog na araw. At napatawad ko na rin ang sarili ko. Na-realize ko na ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging tanikala.
Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay dakila, pero hindi dapat ito ang sisira sa sarili nating kaligayahan. Hinawakan ni Cedric ang kamay ni Alona at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang puso. At natutunan ko na ang yaman ay walang halaga kung ang taong mahal mo ay nagdurusa sa tabi mo. Ang pera ay nakakabili ng maraming bagay, pero hindi nito kayang bayaran ng isang sandali ng tunay na paghilom. Isang golden moment ang bumalot sa kanila nang biglang gumalaw ang sanggol sa loob ng tiyan ni Alona. Nanlaki ang mga mata ni Cedric sa tuwa at mabilis niyang idinampi ang kanyang palad sa tiyan ng asawa. Ang bawat sipa ng bata ay tila isang bagong kabanata, isang pangako na ang susunod na henerasyon ay hindi na muling lalaking alipin ng kahirapan o ng mapait na nakaraan. Idim. Ito ang ating tunay na 121 gabi, Alona. Wika ni Cedric habang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ang gabi kung saan ang tanging kontrata nating hawak ay ang pagmamahalan na wala ng katapusan. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa nayon, hindi na ito nakatatakot. Ang mga bituin sa langit ay nagsimulang magpakita, tila mga aandap-andap na kandila ng pasasalamat. Ang kwento ng 121 gabi ng luha ay natapos na, at sa lugar nito ay nagsimula ang isang kwento ng walang hanggang paghilom. Ang aral na naiwan sa baybayin ng Bohol ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang sakit, kundi sa kung paano mo kayang gamutin ang sugat ng isa't isa. Ang bawat gabi ng luha ay may katumbas na umaga ng pag-asa, basta't may pusong handang magpatawad at kaluluwang handang magsimula muli. Dahan-dahang ipinikit ni Alona ang kanyang mga mata. Damang-dama ang init ng yakap ni Cedric at ang himig ng mga alon na tila umaawit ng isang uyayin ng kapayapaan. Sa wakas, ang kanyang puso ay nakauwi na sa kanyang tunay na kanlungan.